natutunan ko tungkol sa buhay bilang isang ordinaryong taong bayan, yung natutunan ko, sapat para 600 kulang-kulang 700 tao ang nakikinig sa akin ngayon. Hindi mo alam kung gaano karami ang 700 tao. Baka pag pinagsama-sama mo sa isang basketball court yan, siksikan yan. Ayan o, 700 no? Tamo? Oh, yun ang sagot ko ron. Sapat para 700 tao. Ayan, 701 na nga ngayon eh. Oh. Tamo? Diba? Bakit? Kasi alam mo, konting mga bagay lang yung natutunan ko tungkol sa buhay. Konting mga bagay lang yung natutunan ko tungkol sa buhay. Pero, sa sobrang konti ng mga bagay na natutunan ko, yung natutunan kong mga bagay, hindi mo ko kayang tutulan. Alam ko kung paano umuusad sa hirap galing sa pagiging wala. Galing sa pagiging barker, galing sa pagiging construction worker, galing sa natutulog ako sa bangketa, sa tabi ng kalsada, karton lang yung sapin ko sa likod ko, na kung wala yung karton na yon, yung likod ko malamig na malamig dahil sa lamig ng semento. Alam ko kung paano umuusad sa pagiging mahirap. Galing ako ng squatters area, galing ako ng mga pangmayayamang lugar, na bumalik uli ako sa squatters area, bumalik uli ako sa pangmayayamang lugar, tapos naiintindihan ko yung pinagkaiba ng dalawa, tapos meron akong tulay kung paano makakatawid mula sa pagiging wala papunta sa pagkakaroon. Konting mga bagay lang yung natutunan ko sa buhay. Pero dun sa konting bagay na natutunan ko, sapat yun para ako mismo makaahon mula sa hirap. Sapat. 4:7 ng kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng pipiliin mo, piliin mo ang unawa. Yun ang sagot ko ron. Okay, next question. Ito sir, galing kay Abby. Kabastusan ba pag nag-open o share ng feelings ang anak tungkol sa pagkukulang ng magulang? Hindi kabastusan yun. Depende sa kung paano mo sasabihin. Kasi yung salitang kabastusan kasi, ano yan nakadepende yan sa dalawang bagay Isa, yung una, yung laman nung sinasabi. Pangalawa, yung kung paano mo sinabi. Nakadepende sa dalawang bagay ang kabastusan. Una, nakadepende dun sa laman nung sinasabi mo. Ano ba yung sinasabi mo? Pangalawa, kung paano mo sinabi. Pero kung yung laman nung sinasabi mo, kasama na rin pati yung paraan kung paano mo sinabi, may kasamang respeto, minsan hindi ka makikita ng magulang mo na bastos. Matuto ka lang makipag-uusap sa matanda, malaking pakinabang na yan. Simulan mo na muna yung pagpapractice mo ng pakikipag-usap sa mga tao, sa pakikipag-usap mo ng maayos sa magulang mo. Yun ang sagot ko ron. Ito sir. Books reveal daw Books reveal. Kunin mo ibang mga libro ko dyan para aware naman sila ron sa ibang mga bagay na binabasa ko. And ito naman, hindi naman pagpo-promote ito nitong mga libro na to Bala kayo kung saan nyo gustong bumili ng mga libro. So, sa Shopee, ganun ba? Ako kasi personal sa Shopee ako bumibili ng mga libro So, meron ako ditong konting mga libro. Tapos yung mga iba na, huwag mo na sama yung mga iba. Pwede na siguro to. Ito, 48 Laws of Power. Ginagamit ko ito pag ang kausap ko, mga politiko at saka mga matataas sa tao. Sun Tzu, Art of War. Pinakikinabangan ito sa iba't ibang mga bagay ng buhay kasama na dun sa pamimili mo ng mga tao kung sino yung mga gusto mong awayin, sino yung mga hindi mo gustong awayin, sino yung mga taong gusto mong kaalyado at saka sino yung mga taong hindi mo gustong kaalyado. Tapos matututo ka rin dito ng pagpuposisyon ng mga taong nasa ilalim mo kung sino yung nasa front, sino yung nasa likod, sino yung nasa gitna, o nandito o nandyan. Makakapagposisyon ka ng mga tao sa loob ng circle mo kapag kakabisado mo yung Sun Tzu Art of War. Principles by Ray Dalio, ito kapakipakinabang din ito. Jordan Peterson, nagbabasa rin ako ng libro ni Jordan Peterson kasi meron pa akong isa pa, kararating lang bagong libro ni Jordan Peterson. Di ko pa nasisimulang basahin. 101 Essays That Will Change the Way You Think. Ito mga bagay na kapakipakinabang pampataba rin ng utak at the same time. Every now and then, nagbabasa ako ng libro. Binibigyan ko talaga ng ilagay mo na muna ito. Pakibalik mo na lang. Binibigyan ko ng sapat na oras yung pagpapatalas ng sarili kong isipan para sa lahat ng mga taong makakausap ko, may matututunan sila galing sa akin at ako rin may matututunan galing sa kanila. Yan ang sagot ko ron. Next question. Ito sir, mainit-init pa ito. Yeah. Hindi ko na nakita. Basta si Daniel ito. Daniel ang pangalan niya sa TikTok. Okay. And ang tanong niya, anong masasabi mo sa prenup? Ay, wait lang. Sorry. Nag-ingay yung Facebook kasi yun Tinitignan ko yung live sa Facebook. Huwag mong galaw-galawin kasi yung Facebook. Hindi sir, nalalaglag po kasi. May lalaglag. Hindi Okay, sige. Kaya nawakan
Ayun, sir. Ang tanong niya kanina is, anong masasabi mo sa prenup before wedding? Gumagalaw na, lumilipad na eh. Iayos mo na lang. Ako na nga. Pipihitin ko na lang, ako na lang. Napipihit kasi itong likod eh, oh. Kaya gumagalaw kasi hindi nakapihit ng maayos. Kapag wala sa lugar, yan. Diba? Okay na. Bitaw mo. Bitaw mo. Napunta sa mukha mo. Hindi napunta sa mukha mo. Kit-kit ni Gelo. Nalipat nga sa mukha mo. Sige. Okay. Ano mo na lang. Zoom mo na lang nakaperaso. Yan, okay na? Okay na? All set? Okay. Anong tanong? Anong masasabi mo sa prenup before wedding? Muna, banata mo to. Ha? Anong masasabi mo sa prenup before wedding? Kapag ka sobrang yaman nung isa, kailangan yun. Kasi alam mo, ito problema mo eh. Ang mundo ngayon, lalo panahon ngayon, merong mga tao na hindi biro yung taglay na karunungan na kailangan mo talagang ingatan yung sarili mo. Kasi merong mga tao, ito na-realize ko sa haba ng panahon na buhay ako eh. Merong mga tao hindi totoo intention eh. May mga tao lumalapit lang sa'yo kasi may mapapakinabang. Ito ang problema. Minsan may mga pagkakataon, makakapag-invest ka pa ng emosyon dun sa mga tao na yun na ang dahilan kung bakit sila lumapit sa'yo dahil lang meron silang mapapakinabang. Ingatan nyo ang sarili nyo dun sa mga ganon kasi masyadong maraming linta sa mundo. Dun sa mga katulad no na sila Bea Alonzo yan eh, diba? Yung bagong issue ngayon ni Bea Alonzo, diba? Natutunan ko na, teka muna pala, nasan pala yung ano? Nasan yung mic? Saan nakakabit yung receiver? Sa Facebook. Nasa Facebook? Okay, sige. Okay. So yun, natutunan ko tungkol sa mga bagay ng buhay, maraming mga taong hindi totoo intensyon. Ngayon, nakakabalita ako, unconfirmed ito unconfirmed na balita. Siyempre, sabi-sabi ng mga tao at wala namang kasing makakapag-confirm nito unless si Bea Alonzo mismo yung mag-confirm eh. Gail, ilapad mo yung paa para hindi masyadong magulo. Kasi masakit sa mata eh. Inaayos ko nga. Okay. Sige. Okay. Ang balita ko galing dun sa unconfirmed sources, si babae daw ang nagbabayad ng mga travels ni lalaki. At halos lahat daw ng mga malaking gastusan, si babae daw ang gumagastos. So, syempre, she needs to protect her grounds, diba? Kailangan niyang ingatan yung mga bagay na pinaghirapan niya sa mahabang panahon. Otherwise, mauubos yun. Diba? So, kailangan niyang protektahan yung sarili niya. Gail, i-zoom out mo ng konti kasi masyado nakatutok sa mukha ko. Yun ang sagot ko ron. Kapag ka sobrang dami mong pinaghirapan sa mahabang panahon, you have to protect yourself. Lalo na kung, halimbawa, lalaki ka, tapos yung babaeng kinuha mo, halimbawa, medyo matanda ka na, somewhere around, I would say, 50-ish, di ba, 60-ish, kumuha ka ngayon ng 20 anyos na babae, maganda, pakakasalan mo, piprenup mo talaga yan. Kasi yung pinaghirapan mo, baka sa kanya mapunta, tapos may anak ka, tapos yung anak mo, mahal mo, baka hindi mabigyan. Baka magka-problema ka. Or worse, hindi marunong mag-handle ng finances. Yun, iingatan mo ang sarili mo ron. Ingatan mo yung sarili mo sa mga taong hindi marunong mag-handle ng finances. Kaya lang naman yung prenup na yan, kaya lang naman nauuso yung prenup na yan ever since. Kasi para hindi sabihin na pera lang ang habol nung isang panig dun sa kabila. 'Di ba? Kasi pag sobrang yaman talaga nung isa, tapos yung isa naman walang-wala, may sasabihin ng kamag-anak nitong mayaman eh. 'Di ba? So para maiwasan yun, piprenup mo ngayon na, lahat ng mga bagay na meron ako, sa akin lang kahit maghiwalay pa tayong dalawa. Pag nagpakasal tayong dalawa, hindi magiging conjugal property, lahat ng pinaghirapan ko bago tayo kinasal. Lahat ng mga bagay na pagkatapos nating ikasal, nasimulan ko at kumita, yun lang ngayon yung conjugal property natin. Pero pagka naghiwalay tayo, lahat ng mga bagay na meron ako bago pa tayo nagpakasal, akin lang yun, wala ka mapapala ron. Yun ang prenup. So I would say, pag sobrang outstanding talaga nung layo ng pinagkaiba, nung diferensya, nung kayamanan ng dalawang tao, i-prenup ninyo kaysa magka-problema kayo bandang dulo. Kasi tignan mo, ang pinakamagandang halimbawa dyan lalayo ka lang ng konting-konti lang, Jeff Bezos. Biglang bilyonarya yung asawa niya nung maghiwalay sila. Kalahati ng kayamanan ni Jeff Bezos, pinakamayaman si Jeff Bezos sa buong mundo kundi sila naghiwalay.
Pero ano nangyari? Naging number 3 siya. Number 2 o number 3 siya sa pinakamayaman. Sa buong mundo, bumaba siya ng 1 o 2 puntos. Ang dahilan kasi nakipag-diborsyo siya, kalahati ng kayamanan niya napunta sa asawa niya. So yan ang sagot ko ron. Ingatan ninyo ang sarili nyo at all times. Minsan may mga tao, hindi lumalabas yung totoong intensyon unless tumagal kayo na magkasama. Yun ang sagot ko ron. Okay, next question. Eto sir, galing kay Grabe ba? Grabe ba? Grabe. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga taong kilala ka lang pag may kailangan? Linta. Yung mga ganyang klase ng tao, lumayo kayo sa mga ganyan. Bakit? Kasi yung mga tao na yan yung mga klase ng mga taong kaya kang tulungan, ubusin lahat ng meron ka, pero hindi ka tutulungan gumawa ulit galing sa wala pag naubos nila lahat ng meron ka. Ingatan nyo sarili nyo sa mga linta. Karamihan dyan, basura ng lipunan. Mag-iingat kayo sa mga taong tamad. Tamad. Yun ang common dyan, brother. Yun ang common dyan, sister. Yun ang common dyan. Yung mga tamad, yan yung mga taong entitled, ang tataas ng sila, pero mga walang ginagawa, tapos ang gusto nila, lahat ng taong nakapaligid sa kanila, nasa kanila ang atensyon, at pakiramdam nila, yung mga kamay nila nakakonekta sa bulsa ng mga tao na yun. Ingatan nyo sarili nyo dyan sa mga linta. Ingatan nyo sarili nyo dyan sa mga linta. Next question. Eto sir, galing kay Cross03. Yeah. Paano po labanan ng katamaran? Una, isipin mong mamamatay ka. Una yun. Bakit? Kasi we only get to live for 60 short years. Ang ikli-ikli lang ng buhay. Tanong mo ngayon ang sarili mo, gusto mo bang ilaan yung konting panahon ng buhay mo para wala kang ginagawa, nakatanghod ka lang na para ka nagpa-practice mamatay? Gusto mo yun? Yun ang gusto mo? Nakahilata ka lang, walang ginagawa, pa-practice ka mamatay? Ganon din naman Pagdating mo ng kamatayan, yung katawan mo, mahihimlay din naman sa libingan na mahabang panahon Ano't hilata ka ng hilata maghapon magdamag? Tapos magpapanggap ka pang, hindi ako makakarating, brad, kasi busy ako Pero totoo, nasa bahay ka lang naman, scroll ng TikTok, nanonood ka sa akin. Diba? Oh. Alam mo, simple ang konsepto Mamamatay tayo. Bilisan mo na yung kilos mo. Kasi konti lang yung mga panahon na meron tayo dito sa buhay na to. Pag naintindihan mo na konti lang yung panahon na meron tayo sa buhay na to, dapat alam mong dapat kang magmadali. Huwag nga lang masyado kasi baka madapa ka. Isa yon. Pangalawa, para labanan ng katamaran, alamin mo kung ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo. Gusto mo ng kotse? Gusto mo ng bahay? Lahat ng oras ng buhay mo, ilaan mo dun sa gusto mong mangyari. Lahat ng gusto mong mangyari. Yung anak mo, gusto mong gawa ng magandang kinabukasan, gawan mo ng kinabukasan yung sarili mo, tignan mo, gagayahin ka ng anak mo. Yun sa akin, yun ang pinakamagandang paraan para labanan ng katamaran. Kailangan alam mo yung direction kung saan ka papunta. Kasi pag wala kang direction, wala ka talagang patutunguhan. Tapos magpapaikot-ikot ka lang sa buhay na to. Tapos paglipas ng ilang panahon, makikita mo yung sarili mong tumatanda na. Tapos magkakaroon ka ng midlife crisis. Tapos magkakaroon ka ng depression. Bawal kasi sabihin sa TikTok Tapos magkakaroon ka ng mga bagay na hindi mo gusto, na nasa isip mo, na parang mga kuyumag sa isip mo, na hindi matanggal, na parang mga sakit na sa utak. Tapos sasabihin mo ngayon, papakamatay na lang ako. Paano hindi ka diba? Ang tigas ng ulo mo Alam mo naman kung ano kailangan mong gawin Kilusan mo kasi. Kilusan mo. Huwag kang tamad. Laging ang wakas ng katamaran, laging ang wakas niyan, kahirapan. Lagi yun. Regret. Kahirapan. In general, kahirapan. Hindi lang sa pera, pati sa puso, pati sa isip. In general, kahirapan. Yun ang sagot ko ron. Sinabi kasi ni Solomon yun Konti pang paghahalukip-kip. Konti pang paghiga at ang kahirapan ay ang karalitaan ay darating sa iyong parang maunos na bagyo. Something to that effect. Sinabi ni Solomon yun Alam mo si Solomon, napakagandang reference Pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos yun Kaya basa ako ng basa paulit-ulit ng mga konti lang na mga librong isinulat niya Ako nga nagtataka rin bakit ang konti ng mga librong sinulat niya? Siya pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos, pero ba't ang konti? Ako rin, nagki-question din ako dun Nag-ano rin ako nagwa-wonder din ako dun Think of wonder sa akin yun. Ba't ang konti ng mga librong sinulat niya? Curious ako rin Pero ako may pakiramdam ako, and I may be wrong. Meron siyang mga bagay na information sa isip niya na dinala niya na lang hanggang libingan. Kasi, given to the wrong hands, ako personal ramdam ko Yung mga bagay na natutunan ko sa maraming haba ng panahon,
Alam mo, ito TikTok, Facebook, ito hindi ko lang dinidiscuss. Pero marami akong bagay na natutunan, ayokong sabihin alam ko kasi kayabangan na lang yun eh. Pero ang sasabihin ko, ang dami kong bagay na natutunan na hindi itinatanong sa akin ng mga tao kasi yung programa ko nakadepende sa tanong sa akin ng mga tao eh. 'Di ba? Pero hindi pa ako nagdi-discuss ng kahit ano. Ang sinasagot ko lang yung mga tanong ninyo. Pero yung sarili kong discussion, wala pa akong gano'n sa social media. Na ako mismo, yung discussion ko, yung gusto kong pag-usapan, kasi ang laging nasa social media na nakakalat ngayon ng mga videos ko, yung mga itinanong sa akin ng mga tao na sumasagot lang ako. Pero yung ako mismo, yung nag-promote ng discussion na to, wala pa eh. Wala pa akong ganun eh. Eventually, darating yan. Abangan ninyo. At least ngayon, may mga aabangan na kayo mga bagay. Okay, next question. Ay, teka, ano ba yung tanong? Nasagot ko ba? Humaba eh, dumugtong. Opo, sir. Nasagot na? Okay, sige. Next question. Ito, sir. Why do men cheat? Multiple factors eh. Kasi ganito eh. Isa sa mga bagay na pinakamalalaki natutunan ko bilang lalaki. Lalaki kasi ako eh. Diba? Ramdam ko to eh. Kung papaano na hindi naiintindihan ng mga lalaki, naming mga lalaki, yung pakiramdam na init. Tapos, irritable ka. Tapos, ang baho ng paligid. Tapos, ang gulo. Tapos, yung, may gusto kong kainin. Tapos, pag nakain mo na, hindi pala yun yung gusto mo. Tapos, yung pala, ang dahilan kung ba't kami mga ganun, magkakaroon ka na pala. Hindi namin naintindihan ng mga lalaki yun eh. Ako, natutunan ko na lang yun eh. Nalaman ko, galing sa pag-o-obserba, galing sa mga babae. Napansin ko. Tapos, yung mga bagay na napapansin ko, nag-dig down pa ako doon. Tapos, nagtanong-tanong pa ako doon. Tapos, tsaka ko naintindihan, ganun pala pakiramdam ng babae pag magkakaroon sila. Eto naman sa mga lalaki, hindi nyo mga babae, hindi nyo alam yung pakiramdam na pag puno ang pantog mo, mayat maya, nakikita mo lang, pek-pek, susupwit. Pek-pek, susupwit, susupwit, pek-pek. Pek-pek, susupwit, susupwit, pek-pek. Hindi nyo alam kung anong pakiramdam ng ganun eh. Yung isip mo, nagrarambol-rambol, kasi sa babae, dalawa na susunod madalas eh. Kung hindi isip, puso. Diba? Sa lalaki naman, dalawa rin na susunod. Kung hindi isip, dalawa na susunod. Ayun, tanong mo sa akin, bakit nag-cheat yung mga lalaki? Kasi laging puno pantog, hindi pinagbibigyan ng mga jowa nila, ng mga asawa nila. Yun, isa sa mga pinakamalalaking dahilan. Tapos, ito pa. Isa pa, yung hindi kasi makakuha ng kapayapaan sa'yo kasi bunganga ka ng bunganga. Matuto kasi kayong maging support system, mga babae, matuto kayong maging support system na dapat yung lalaki na meron sa'yo, dapat sa'yo lumalapit para makakuha ng emotional peace. Diba? Emotional peace eh. Yung kapayapaan sa isip, sa puso nung lalaki, na kapag magkasama kayong dalawa, hindi siya binubungangaan maghapon, na nakukuha niya attention na kailangan niya. Kailangan din naman namin ng pagmamalasakit. Diba? Kailangan din naman namin ng someone na magkikare sa amin. Ganon yun eh. Alam mo, best of both worlds lang kasi, diba? Dapat mutual dun sa magkabilang panig eh. Si lalaki nagpo-provide, nagpo-protect, nagli-lead. Si babae naman ang nag-handle ng mga bagay na may kinalaman sa emotions at pag-aasikaso dun sa lalaki. Diba? Mutual lang, mutual. Tignan mo, kapag ka-mutual yung magkabilang panig, wala tayong sakit ng ulo tungkol dyan sa mga bagay na yan. Meron pang isa pa. Yung ang tawag nila, uncommunicated expectation. Si lalaki, meron palang expectation sa'yo, hindi niya sinasabi, hindi mo ngayon magawa yung expectation niya sa'yo, ang nangyayari, hahanap siya sa iba. Kasi, nadi-disappoint siya sa'yo sa expectation niyang hindi naman niya sinabi in the first place. Diba? Merong ganun uncommunicated expectation. So, yun ang sagot ko ron. Alam mo yung uncommunicated expectation na yan, isa sa mga pinakamalalaking dahilan ng paghihiwalay ng mag-aasawa yan, magjojowa. Uncommunicated expectation. Meron pa akong mga psychologist na naririnig, at saka mga sociologist na nagsasabi na yan daw yung pinakamalaki, number one na pinakamalaki na dahilan kung bakit naghihiwalay yung mga magkakarelasyon. Ewan ko kung totoo yun o hindi. I don't have the ano tawag ito? Statistics to back it up. Pero sila nagsasabi nun. Nire-reverberate ko lang. Yan ang sagot ko ron. Next question. Sir, deserving pa ba ng pagmamahal ang mga naging single mom na?
Alam mo, yung salitang deserve, ito hindi naintindihan ng maraming tao tungkol sa salitang deserve Teka muna, bakit ba galaw ng galaw to? Sir, ito, bumabagsak. Ay, iya mo nga muna. Tignan mo lang kung ano mangyayari. Babagsak nga. Paano kaya inaayos to? Ayusin nga natin to moving forward. Dito na lang. Sige, lipat natin dito. Okay. Lalapit lang natin ng konti yung Facebook natin, ha? Para dun sa kulang-kulang 500 nakikinig sa atin ngayon. Okay. Ano yung tanong? Ano, sir? Ako na. Deserving ka ba ng pagmamahal ng mga single mom? Ito pala, may problema tayo. Teka, sandali lang. Mabilis lang to, mga single mom, ha? Dali lang, single mom. Nadali. Kabila. Okay. Okay. Sumakto na ba? Dali ka, sasaktuin ko nga muna to. Saglit lang, ha? Naayos ko lang muna. Okay, sige, resume na tayo. Ako na. Sige na, relax ka lang dyan. Ang balala rito. Okay. Dali, inaayos ko lang. Yan. Parang masyado malapit naman yata sa mukha ko to. Okay na ba? Okay. Ayos na? Okay, sige. Single ma'am, ganito. Himayin muna natin sandali yung salitang deserve. Ano ba ibig sabihin ng salitang deserve? Pinagtrabahuhan mo, ngayon, karapatang bayad sa'yo yun. Deserve. Sige. Tutulan nyo ako. Sa mga bagay na pinagtrabahuhan mo, deserve mo na makakuha ng kapalit. Hindi na importante kung pera yan, o pagmamahal yan, o kahit ano pa yung appreciation, it doesn't matter na. Bakit? Pinagtrabahuhan mo yun. Yun ang salitang deserve. May mga babae, dahil lang single mother ka, deserve mo na. Dahil lang babae ka, dahil lang pinanganak ka, may poke ka, may deserve ka ng kahit ano. Wala kang deserve na kahit na ano na hindi mo pinagtrabahuhan. Tanga. Yung deserve mo, yung pinagtrabahuhan mo. Yan deserve na yan, pinaghihirapan yan. Hindi yan dahil lang pinanganak kang may butas ka dyan sa may bandang gitna ng katawan mo, deserve mo na kahit ano. Hindi dahil may longganisa kang pinanganak kang may batuta ka dyan, deserve mo na kahit ano. Wala kang bagay na deserve na hindi mo pinagtrabahuhan. Tingnan mo, tuwan-tuwa tuloy si Aileen Padrigo. Chappy Lods. Tingnan mo yung internet mo. Naka-wifi kami rito eh. Chappy ba? Hindi naman. Hindi pinapanood ko yung sarili ko eh. Okay. Yun, tungkol sa deserve, pagtrabahuhan mo. Kung ano yung pinagtrabahuhan mo, yun ang deserve mo. And it doesn't matter na kung ano yung bayad sa'yo. Whether it be financial, or whether it be emotional, or whether it be anything. Pag pinagtrabahuhan mo, deserve mo. Pag wala kang ginawa, nagpakantot ka lang, tapos nagkaanak ka lang, hindi na importante kung hiniwalayan ka o namatay yung kasama mo, wala kang deserve na kahit ano na hindi mo pinagtrabahuhan. Yun ang sagot ko ron. Eto sir, galing kay Moonlight. Kagustuhan ba ng mga bata na ipinanganak ang bata sa mundo at isusumbat pa ng magulang? Anong kagustuhan? Hindi naman gusto ng bata na pinanganak. Wala pa siyang opinion kapag hindi pa siya pinapanganak. Kailangan ipanganak ka muna bago ka magkaroon ng opinion. Baka sir, ang pinupunta na doon sir is yung mga magulang. Isinumbat na magulang. Alam mo, merong mga toxic kasi na magulang eh. Alam mo, ang bottom line yan, yung mga toxic na magulang, dapat dyan pinababayaan muna saglit. Sige, magiging controversial ito. Wala akong pakialam kung i-stitch nyo to, wala akong pakialam sa opinion ninyo, kahit i-bash nyo pa ako, wala akong pakialam. Basta sa akin ang bottom line simple. Pag pinabayaan mo anak mo, dapat sa'yo iwang ka. Pero babalikan ka rin. Para tumaro ng utang na loob, syempre. Pag may sakit ka, senior ka na. Pero wala kang karapatan na kasamahin yung anak mo na pinababayaan mo rin lang naman. Bakit? Kasi ang tawag dyan sa batas, kausap ko si attorney Jurado nito nakaraan lang. Ang tawag dyan sa batas, child abuse. Negligence. Negligence yan eh. If you consider it, negligence yan eh. Pagpapabaya yan eh, di ba? Papabayaan mo yung anak mo, hindi mo aayusin, hindi mo kakalingain, tapos sasabihin mo, susumbatan mo, sabihin mo, anak. Di ba? Ang bottom line nun, simple. Yung pagiging mabuting magulang, pinagtatrabahuhan yan. Yung pagiging mabuting anak, pinagtatrabahuhan din yan. Pag hindi ka mabuting magulang sa anak mo, huwag kang umasa ng kahit na ano galing sa anak mo. Ganon yun. Hindi ka mabuting magulang sa anak mo, huwag kang umasa ng kahit ano galing sa anak mo. Suwerte ka na lang kung ang anak mo, sa sarili niya, natuto siyang tumanaw ng utang na loob. Suwerte ka dun.
Tsamba lang yun. Pero di mo naman tinuruan tumanaw ng utang na loob, tapos susumbatan mo walang utang na loob. Saan man gagaling utang na loob niyan? Di ba? Hindi malalaman ng bata yung mga bagay na kailangan niyang matutunan pag ikaw magulang hindi ka nagtuturo, tapos ang ginagawa mo sa anak mo, pinapatapon mo lang sa institusyon ng mundo na ang tawag mo eskwelahan. Yan ang mga bagay na hindi pinag-uusapan. Akala mo may matututunan yung anak mo sa eskwelahan? Oo, may matututunan niya sa eskwelahan. Kung paano mabuhay ng hiwalay sa'yo, tanga. Sige, tutulan niyo ako ngayon. Tutulan niyo ako. Yun ang sagot ko ron. Ito sir, galing ka ESR/RX. Basta, pangalan niya ganon. Anong masasabi nyo sa... May nagsabi rito. Liam De Roscasa. Sunog kay Liam Lerio. Doon ka nakikinig? Walang problema. Wala namang masama eh. Baka mabuting tao si Liam, baka masamang tao si Liam. Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado ko sa'yo. Makinig ka ng makinig sa kanya, tapos puro siya lang ang pakinggan mo. Tignan natin kung ano itsura ng buhay mo paglipas ng 5 taon. Okay, next question. Burn. Ayun sir, ang sabi niya, anong masasabi nyo sa LGBTQ+? Wala. Wala namang pinagkaiba yun sa ano masasabi mo sa lalaki. Ano masasabi mo sa babae? Ano masasabi mo sa LGBTQ? Wala, LGBTQ sila. Maligaya lang sila sa pagiging LGBTQ nila. Huwag ka na gagawa ng issue kasi yun may masasabi talaga ako. Specific dun sa issue. Pero sa kasarian, wala naman ako masyadong pakialam dyan. Kasarian lang yun eh. Sa akin, di masyado nagmamatter ang kasarian. Magagalit sa akin, pero di naman masyado nagmamatter yan. Hindi gaano ka big deal sa akin yung kasarian, wala akong pakialam. Kung ano trato mo sa akin, ganon din trato ko sa'yo. May respeto ka sa akin, may respeto rin ako sa'yo. Eto, Tito Mars, mag-ausap kami na doon nakaraan eh. Magkakwentuhan kami Tito Mars na doon nakaraan. Wala masyadong issue sa akin yung pagiging bakla, tomboy. Wala issue sa akin yan. Tao ako, tao sila, nirerespeto ko rin sila. Wala akong pakialam. Ganon kasimple. Next question. Eto sir, may question ako. Anong masasabi mo sa mga lalaking merong mommy issues or daddy issues sa Resulta ang bottom line. Kahit ano pang mommy issues mo, kahit ano pa daddy issues mo, pag resultado ka, tignan mo, pati yung mommy issues, daddy issues, resolvado rin. Kasi nakatitig ka na sa resulta eh. Kumbaga may mga trophy ka dito, hindi na importante struggles mo. Eto mga trophy diyan ka na nakatitig magapon, tapos gawa ka uli bagong trophy. Tapos gawa ka uli bagong trophy. Gawa ka uli bagong trophy. Gawa ka uli bagong trophy. Tapos tignan mo, pagdating ng dulo ng buhay mo, tinitignan mo na yung mga trophy na yun, hindi mo na iniisip yung daddy issues, mommy issues mo. Ang importante na sa'yo, ano resulta mo. Yun ang bottom line. When you look back into your life, you would want your life to be fulfilled. And you would not want your life to revolve around your issues. Pag niresolba mo yung mga problema mo, pag gumawa ka ng maraming resulta, pagdating sa dulo, yung resulta yung ino-audit mo pabalik at hindi yung mga problema mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ito sir, ito, siguro di ko masyado na-clarify. Yung mga lalaking, partner mo na lalaki, may mama's boy siya. Anong masasabi mo dun sir? Partner mo na lalaki, mama's boy? Yes po. Pili ka muna ng iba. Kaya mo muna bumature yan kasi sign of immaturity yun eh. Diba? Nakadikit masyado sa magulang, ayaw humiwalay. Diba? Ilang taong ka na? 20, 30, ayaw mo paling humiwalay sa magulang mo. Immature pa yan. Paano ko nasabing immature? Hindi pa nga niya kaya buto-buto niya sarili niya eh. Hindi, lalaki siya, hindi pa nga siya marunong mag-handle ng emosyon eh. Diba? Supposed to be, pag lalaki ka, ang hinahandle mo, resulta, hindi emosyon. Diba? Resulta dapat yung binibilang mo, hindi emosyon. Ang problema, kapag ka daddy issues, mommy issues, yung lalaki, na ayaw humiwalay sa magulang niya, ang utos ng Diyos sa Biblia, simple. Iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina, at ang dalawa'y magsasama, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Paano mo isang laman yung ayaw humiwalay sa magulang? Diba? Hindi naman kasi ang ibig sabihin yan, nakatira sa magulang o nakatira sa ibang lugar. Hindi ganun. Pero ang ibig ko sabihin yun, dinidiktahan pa rin ng magulang niya kahit matanda na siya. Tapos hindi makakalas at hindi kayang gumawa ng sariling desisyon para sa sarili niya, lalaki ka pa naman. Tangina, nakadiring lalaki yung ganun. Sorry pili ka ng ganyan lalaki, tignan mo, magkakaproblema ka. Diyan nanggagaling yung mga sakit ng ulo sa biyanan eh. Diba? Pinakikialaman yung buhay ng mag-asawa, kahit may asawa na sila, kahit kasal na. Masakit sa ulo yan. Huwag kang pipili ng ganyang klase ng lalaki. Hindi pa kayang tumindig sa sarili niyan.
Pagka ganong klaseng hindi pa marunong magdesisyon para sa sarili, iko-konsulta pa sa magulang, sasakit ang ulo mo dyan bilang lalaki kasi hindi leader yan. Hindi leader yung ganyang klase ng lalaki. Next question. Ito, sir. Anong masasabi mo ngayong parating na Feb 14, Valentine's Day? Huwag niyo puputok sa loob. Oh, tignan mo. Si Yuri tuloy nagbigay ng star. Ay, ng heart. Okay, next question. Eto sir, nawala kasi siya rito, pero nagtanong siya kanina. Sabi niya, ang tanong niya is, ano dong gagawin niya kung yung babaeng nililigawan niya is marami pang nanliligaw sa kanya? Ba, high demand yung babae na nililigawan mo. Ganun. High demand. Kailangan mo rin maging high demand na lalaki. Tataas mo value mo. Bakit? Kasi alam mo, normal naman na ang babae, marami talaga nanliligaw dyan kapag ka maganda babae. Ngayon, ang tanong, paano mo papatunayan na ikaw yung pinakamagaling na lalaki para sa kanya? Tingnan mo mga peacock, diba? Yung mga peacock, na yung mga lalaki kasi peacock eh. Alam mo tawag sa babaeng peacock? Hoy, ba't tumatawa kayo? Hindi, seryoso nga. Ano, sir? Oh, tamo eh. Hindi nyo naman alam, tawa kayo kagad. Kala nyo, kabastusan na naman. Ang tawag sa babaeng peacock, pihen. Ngayon, tignan nyo yung mga itsura nyo ngayon. Google mo kasi. Yung panahon kung kailan napaka-rampant na ng information sa internet, di ka pa makapag-google. Pihen. Ha? Kala ko pe pussy. Ang dudumi ng mga utak nyo, mga lintik kayo. Uy, huwag mo buksan yung ilaw. Napindot mo tuloy. Kalma! Kalma! Baby, kalma! Aray ko. Pihen ang tawag dun. Doon sa mga babaeng peacock. Yung lalaki, peacock. Yung babae, pihen. Ano kala nyo, pikengkay? Hindi. Tingnan mo. Pag isang grupo sila, di ba? Yung peacock na may pinakamagandang ganon, yung buntot nila na maganda, yun ngayon yung pinipili ng babae. Diba? Ganon kasimple yun. Dapat ikaw may pinakamagandang buntot. Pinakamahaba na din. Ang pangit, no? Alam mo, simple yung konsepto eh. Walang babae na tatanggi sa isang lalaking kumpleto na lahat. Kompletuhin mo. Tignan mo, hindi ka magkakaproblema. Maliban na lang siguro kung yung babae mahilig sa genetics. Yun, mahirapan ka nakaperaso doon. Pag ang babae, genetics ang focus. Parang genetics, naghahanap ng malaki. Na? BBC. Hindi man, height. Height ba? Matangkad. Oo, malaki, malaki. Oh. Tapos, Kala ko pe black. BBC. Wala masyadong ganun sa Pilipinas, nasa ibang bansa yun. Oh. Pagka genetics ang hinahanap ng babae, mahirap yan. Mahirap mag-please ng ganun. Pero, malinis to kahit sa kusina. pero, kaya namang mag-compensate kapag magaling na lalaki kay. Diba? Ngayon, tatanong mo paano maging magaling na lalaki. Ayan, pag-uusapan natin susunod. Next question na muna tayo. Yeah, next question. Eto sir, galing kay MJV Bus 23. Mukhang problemado siya. Sabi niya, Sir, ano pong gagawin ko? Yung asawa ko pumatol sa kapatid ko. Gis na yan. Aray ko. Ba't kasi pumili ka ng ganyang klase ng lalaki? Alam mo, bro code yan eh. Simple, bro code yan eh. Paano bro code? Pagka, halimbawa, lalaki, 'di ba? Meron kang tropa na may jowa, hindi papatulan nitong lalaki na to yung jowa ng tropa niya. Kahit ano mangyari. 'Di ba? Tapos, bro code din at the same time, na pagka may jowa ka, huwag mong patusin yung kapatid ng jowa mo. Nagawa mo. Basic naman yun eh. Naka-pornhub din ka. Pero ito, ang tanong niya, anong gagawin niya? Congratulations! Yung sakit ng ulo mo, nasa kapatid mo na ngayon.
Pinulot yung basura. Oh. Doon lang naman ang punta ng mga basura sa mga plastic. Mga trash cans. Oo. Tinanggap Ano ang problema ron? 'Di ba? Yung basurang tinapon mo, tinanggap ngayon. Ano ngayon ang problema mo? Technically, if you put it into consideration, nabawasan ka pa nga ng problema dyan 'Di ba? Nabawasan ka pa ng problema dyan. Bakit? Ngayon, makakahanap ka na ng iba na mas better kaysa sa kanya. Tama? Oh. Ay, teka. Sorry. Ingay. Okay. Doon sa mga nanonood sa akin ngayon, pakitap nyo nga yung heart para medyo kumalat naman ang kapiraso itong video. Ito sir, may question galing kay Me, M at R. Anong masasabi mo sa taong gustong makapagtapos pero sariling pamilya ang tutol sa pangarap mo? Naisip ko question mark sa akin yun. Paano yun? Sariling pamilya tutol sa pangarap? Gusto mo makapagtapos, sariling pamilya tutol. Paano yun? Sila nga yung nagpaaral sa'yo mula pagkabata mo Yung mga magulang na gano'n. Talaga ba? Yes po. Huwag ka na mag-aral, magtrabaho ka na lang. Yung mga magulang na gano'n sir. Saksi Sa bagay, coming from you Alam mo, tignan mo kasi yung track record mo. Ako natutunan ko yun pag tinignan mo yung track record mo, minsan may mga pagkakataon ang dahilan kung bakit sinasabi ng magulang yun kasi hindi sila nakakita ng pagpupursige galing sa'yo. Tapos wala rin silang nakikitang kinabukasan dun sa kursong tinatahak mo. Tignan mo rin yung track record mo kasi. Baka mamaya, alam mo yun, ang gusto mo matuto ng piano, tapos alam mo yun, mahirap lang yung pamilya nyo, tapos wala namang kayong connection pagdating sa music industry. Diba? Magkakaproblema ka talaga, tututulang ka talaga ng magulang mo. No? Gusto mo matuto ng gitara, tapos magko-conservatory ka pa. Diba? Tapos, UP, pero hindi ka naman nakapasok sa UP ng, anong tag dito? Ng scholar. So, technically, magbabayad pa rin magulang mo. Diba? Ganun nalabas nun diba? So, ngayon, magbabayad yung magulang mo, syempre, tututol talaga sila nun. Kasi, ano naman ang makikita mo nilang future sa pagtugtog mo ng gitara? Hindi naman nila alam kasi na may internet na sa panahon ngayon And when I say hindi nila alam na may internet na, ibig sabihin, yung bang potential na sumikat ka sa social media dahil sa internet. Hindi naman nakikita ng mga magulang yun Basta ang nakikita nila, dati. Ano yung dati? Pag pumasok ka sa music industry, walang pera dyan. Yun ang lagi sinasabi, walang pera dyan. Pero di nila nakikita yung potential kasi ng internet sa panahon natin ngayon. Pero tignan mo rin kasi yung sarili mo, audit mo rin yung sarili mo, baka naman kasi yung gusto mong marating, absurd. Kailangan mo rin samahan ng practicality, lalo na kung mahirap yung pamilya nyo. Di ba? Kailangan mo rin samahan ng practicality, lalo na kung mahirap yung pamilya nyo. Tapos kailangan mo rin samahan ng practicality na baka hindi rin kasi naiintindihan ng magulang mo, na sana kung ipapaintindi mo lang sa magulang mo, sana maiintindihan nila, sana susuportahan ka nila. Kaso ang ginagawa mo kasi, baka mismong magulang mo, hinuhuntahan mo ng pagsasalitang hindi maganda. Kaya ka ngayon tinututulan. Pero sinong magulang ang hindi gustong mag-succeed yung anak niya? Sige, sinong magulang hindi gustong mag-succeed yung anak niya? Basta alam ko isang bagay ang sigurado ko tungkol dyan. Ang mga magulang gusto nilang malayo yung marating ng mga anak nila. Nga lang, marami kasing surrounding circumstances. Minsan, hindi mo masasabing kasalanan mo. Minsan, masasabi mo kasalanan ng magulang mo. Pero minsan, kahit pa kasalanan ng magulang mo, hindi naman nila alam na kasalanan pala nila. Hindi nila alam yun Diba? Minsan may mga ganun May mga Nandito ako dahil kay RDR. Oy, hello. Tropa yun sa RDR. So, alam mo yun, nakikita mo yung konsepto na ganun, yung konseptong simple, na baka kasi kaya ka tinututulan ng magulang mo kasi hindi mo nakikita yung point of view nila. Ano yung point of view nila? Baka kasi nahihirapan na sila sa buhay. Nagmamadali sila ngayon na, umani nung itinanim nila nung itinanim nila nung kabataan mo. Kasi alam mo, derechahan may mga magulang, ito natutunan ko rin paglipas ng mga panahon, may mga magulang na ang dahilan kung bakit sila nag-anak, hindi para magkaroon sila ng anak. Ang dahilan kung bakit sila nag-anak, para may investment sila na aanihin nila pagdating ng panahon. Yan ang mabigat. Ngayon, aalamin mo ngayon yung surrounding circumstance na yun. Lalawakan mo isip mo. Kasi baka akala mo, tinututulan nila yung pangarap mo. Pero in the first place, hindi ka naman pala nila ginawa para magkaroon ng pangarap. Ginawa ka nila para pagkakitaan pagdating ng panahon at dumating na yun. Aray.
Yun ang mas masakit. Ngayon, ang pinakamagandang tanong dito, kasi baka mamaya nilugbok lang kita sa depression, di ba? Ang pinakamagandang tanong dito, anong kailangan mong gawin? Kung ako yung nasa ganong posisyon, hindi ako mag-a-advise sa'yo kasi hindi naman kita kilala eh. Hindi ko rin alam kung ano yung surrounding circumstances eh. Diba? Hindi ko alam eh. Pero kung alimbawa, ako yung nasa ganong sitwasyon, ang gagawin ko, lalayo muna ako, kakalas muna ako sa magulang ko habang malakas pa sila. Bakit? Kasi pagdating ng panahon na may sakit na sila o senior na sila, obligasyon ko na sila. Obligasyon ko na yung mga magulang ko. So, habang malakas pa sila, lalayo muna ako. Bubuo muna ako ng sarili ko. Tapos, pag buo na ako, hindi na importante kung wala silang sakit o senior citizen sila o hindi o may sakit sila. Hindi na importante. Babalik ako sa kanila, kukunin ko sila. Tapos, dito na kayo sa akin kasi mayaman na ako mapa. Yun ang gagawin ko. Iyak ka ngayon, no? Surrounding circumstance kasi check mo. Baka hindi mo lang kasi napapansin, nahihirapan yung magulang mo eh. Ha? Okay, next question. Eto sir, napakaseryoso po ng tanong niya. Mabigat to masyado. Okay. Sabi ni Choknat Poknat. Pangalan pa lang, joke time na yan. Okay. Seryoso tanong niya, sir. Pag po ba yung tomboy nagkamali, lalaki pa din po ba sisisihin? Medyo heavy tong question na to. At sisisihin kung sino yung gumawa ng pagkakamali. Hindi. Sirao na naman yun. Ano kinalaman ng lalaki ron? Eh, usapin tomboy lang naman yun, di ba? Sir, di ba, laging babae tama. Sa relasyon, babae lagi tama. Pag nagkamali, lalaki mali lagi. Ikaw lang diba? Mag-interpret ng gano'n. In fairness sa interpretation mo, malupit ha. Kasi nga naman, babae pa rin naman yun eh, no? Totoo. Kung sino yung gumawa ng pagkakamali, yun dapat masisi. Hindi sa kasarian niya. Nagkaroon nga ng ganong notion. Nakikita ko yung mga ganong notion, no? Hindi na importante kung ano kasarian mo. Basta pag babae, tama. Pag lalaki, mali. Okay, next question. Meron daw, Mike. Pero sa inyo, sir, sa understanding nyo sa mga babae, bakit nag-cheat ang mga babae? Ang mga babae, emotional. Yun napansin ko sa mahabang panahon. Ang mga babae, emotional. At syempre, in every rule, there's always an exception. Diba? May mga babae, emotionally stable. Pero ang karamihan ng mga babae, di masyado eh. Ngayon, tatabihin mo, bakit nag-cheat ang mga babae? Kasi hindi nila nakukuha yung emotional stability galing sa mga lalaki nila. Hindi nila nakukuha yung emotional stability galing dun sa mga kasama nila sa buhay. So kung hindi nila nakukuha yung emotional stability, hindi nila nakukuha yung financial stability at lahat ng stability na kailangan nila galing doon sa lalaking napili nila, hahanap sila ngayon ng iba. Hanap sila ngayon ng iba. Eto ang mabigat. Alam mo sa mga babae, kung nandun ka na doon sa ganung punto, edi makipag-iwalay ka na lang, hanap ka iba. Kung palagay mo, hindi ba naman yun ang pinaka-the best sa'yo, diba? Alam mo, hindi kasi normal na ang mga babae nag-cheat eh. Hindi normal yun. Out of the usual yun kapag kabi ganun. Out of the usual yun. Ang mga lalaki, yung pantog na pupuno, maiintindihan mo pa eh. Kasi tignan mo, all throughout history, kahit sa Islam, ang mga lalaki, pinapayagan magkaroon ng maraming asawa. Tapos, yung mga hari dun sa unang panahon, sa panahon ng Biblia, marami ring asawa eh. Pero tignan mo, meron bang reynang maraming asawa? Wala. Walang ganong istorya eh, di ba? Meron man, exception to the rule. Ano ibig sabihin? Ang mga lalaki, napupuno ang pantog. Pero ang mga babae, pag nag-cheat ang mga babae, common, ang may diferensya doon, yung leader niya. Kasi bakit pa kakailanganin tumawid dun sa kabila kung kumpleto na sa'yo? Diba? Emotional stability. Alam mo, ito nga napansin ko, sa sobrang emotional na mga babae, minsan nga hindi na importante masyado pera eh. Kahit mahirap lang, nakakakain lang 3 beses sa isang araw, tricycle driver yung asawa. Basta nabibigay ng lalaki yung emotional stability na kailangan ng babae. Paano sir yung mga babaeng nandyan lang sa'yo dahil mayaman ka or what? Tapos pag namatay ka, kukunin lang niya yung yaman mo. Alam mo, yun ang nauusok ngayon sa panahon ngayon eh. Yung mga babae ayaw nang magtrabaho.
Ayaw na rin pumili ng matikas na lalaki para sa kanila na magsisimulang kasabay nila. Ang gusto nila, yung built na. Eto mabigat. Babae, ganun ka? Tignan mo, yung lalaki ganun din. Tama. Ito, pansin ko, common to eh. Yung babae, hahanap ng kung sino mang mayaman. Baka may edad, baka wala. Pero mayaman ang dahilan. Ano ngayon ang ipapalit mo, karpalit, nung pinaghirapan ng lalaki? Kasi pinaghirapan ng lalaki yung kayamanan niya eh. Diba? Pinabaan niya yung utak niya, ginalingan niya, nilupitan niya, tinindihan niya. Ngayon, he is reaping the fruit of his labor. Diba? Tapos ngayon, ikaw ngayon, makikisawsaw ka doon sa fruit of labor ng lalaki. Ano ipapalit mo? Pepe mo? Yung kapirasong butas, yun na yun? Yun ang kapalit nun. Tignan mo, pagka ganun ang mindset mo, babae, yan ang dahilan kung bakit lalaki, yun yung pinipili mo klase ng lalaki. Tignan mo yung lalaki, puro butas din ang hinahanap galing sa'yo. Eto mas mabigat, pag yung butas mo luma na. Hahanap na ibang butas yan. Tapos sasabihin mo ngayon, babaero yung lalaki. Malamang, pinili mo yan, tapos wala ka namang kayang ipalit bukod sa butas mo eh. Diba? Kailangan mutual. Yung pinaghirapan niya, makikinabang ka ron. Tapos meron ka rin sarili mong pinaghirapan, makikinabang din siya dun. Hindi naman ibig sabihin nun, puro pera lang eh. Babae ka, marunong ka dapat magluto. Babae ka, marunong ka dapat maglaba. Babae ka, magaling ka dapat mag-alaga. Babae ka, wala na siya dapat ibang hahanapin galing sa'yo. Dapat kumpleto ka. Kasi yun nga yung ipapalit mo, kapalit nung pinaghirapan niyang pera eh. Yung serbisyo mo naman na ipapalit mo ron eh, bilang babae na makakasama mo siya habang buhay, tapos pag nasa iyo siya, may kapayapaan siya ng isip. Yun na ipapalit mo. Pero kung butas lang kaya mo ipagpalit, tapos mas maluwang pa yung bunganga mo kaysa sa poke mo, tangina. Wala kayo maipagpapalit sa'yo. Tignan mo, susunod niyan, ikaw na ipagpapalit. Ay, nako. Alam mo mga kababayan, simple ang mundo. Supposed to be mutual. Kasi kung hindi rin lang naman mutual, tignan mo, magkakaroon ka ng mga malalaking problema na ikaw din mismo nahihirapan kang resolbahin. Paano? Pumili ka kasi ng mga tao na alta sosyudad, matataas na, pero ikaw wala ka namang kayang ipagpalit kasi wala ka sa level nila, bukod dun sa kapirasong butas na meron ka, na baka nung umpisa masikip pa. Pero paglipas na rin ng panahon, parang coke na rin yan. Coke. Di ba na-gets? Dik na lang ako mantok. Nung una, coke pa. Coke. Tapos pagdating sa dulo, tsa! Coke. Coke pa. Coke. So pagdating sa dulo, tsa! Okay. That's enough for today. Baka mag-live pa ako mamaya, baka hindi na. Baka sa TikTok na lang, baka sa Facebook pa rin. Pero for now, ako muna ay may gagawin pa. Mag-aasikaso muna ako ng ibang mga hanap buhay ko at ako muna ay magsusumikap muna sa buhay. Para ako'y magkaroon ng resulta at magkaroon ng maraming trophy. Maraming salamat sa mga nanood. I want you, Pilipinas, I want you to succeed in life. Wala akong hinihingi sa inyong kahit ano. Ang gusto ko lang mangyari, kayo mismo, ayusin niyo yung mga sarili niyo, kayo mismo magkaroon ng resulta, kayo mismo malayo yung marating. Yun ang magiging legacy ko sa buhay, na merong mga taong nakinig sa akin at naging maayos yung mga buhay nila dun sa mga bagay na natutunan nila galing sa akin, na mga konting mga bagay na natutunan ko lang din, na mga hindi galing sa sarili ko, natutunan ko lang din galing sa mga taong napakinggan ko, sa mga taong narinig ko, sa mga librong nabasa ko, sa mga experience ko personal. Ako po si The Chichester. Galingan niyo sa buhay, Pilipinas. Life is good.